Magandang hapon po sa inyong lahat. Mga patalastas, malugod po namin kayong inaanyayahang dumalo at makiisa sa mga sumusunod na gawain dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo. Una, candle procession sa ika-30 ng Hulyo pagkatapos ng Nobina Benediksyon ng alas 8:15 ng gabi. Ikalawa, Mass with the Youth sa ika-2 ng Agosto, Sabado sa ganap na alas 5:30 ng hapon. Ikatlo, Mass with St. Gerard's League sa ika-4 ng Agosto, Lunes sa ganap na alas 9:30 ng umaga. At ika-4, Midnight Novena Mass sa ika-6 ng Agosto, Miyerkules sa ganap na alas 12 ng hating gabi. Maraming salamat po. Tayo po ngayon ay nasa ika-17 linggo ng karaniwang panahon. Atin din pong ipanagdiriwang ang Film Mission Sunday at ang pandaigdigang araw para sa mga lolo't lola at mga nakatatanda. Ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverendo Padre Julius Martin Malacas, CSSR. Inaanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga awitin, tugon at panalangin sa atin pong misa. Maraming salamat po.
Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala natin Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at pakipagkaisa ng Espiritu Santo na way sumenyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, amin natin iting mga kasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lupa ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Malaberheng Maria, sa lahat ng mga anghel na banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos sa kaligtasan, at sa lupa'y kapayapaan, sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinaguguli ka namin, pinasasalamatan ka namin. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, Tugyong na ina. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, nililingap mo ang mga walang inaasahan kundi ikaw. Hindi may darangal at hindi magiging banal ang sinumang sa iyo'y napapawalay. Dagdagan mo ang iyong kagandahang loob sa amin upang ang iyong pamumuno at pangasiwang magiliw. Mapakinabangan namin ang mga biyaya mo sa lupa bilang pagkakamit namin na makalangit mong pagpapala sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon, "Katakot-takot na ang sumbong sa akin laban sa Sodoma at Gomora, at napakalaki ng kanilang kasalanan. Paroroon ako at aalamin ko kung ito'y totoo." Umalis nga ang mga lalaki at nagpunta sa Sodoma. Ngunit nanatili ang Panginoon sa tabi ni Abraham. Itinanong ni Abraham, "Lilipunin po ba ninyo ang lahat ng tao, may kasalanan man o wala? Sakaling may 50 matuwid sa lungsod, wawasakin po ba ninyo iyon? Hindi ba ninyo patatawarin ang lungsod dahil sa 50 iyon? Naniniwala akong hindi ninyo idaramay ang mabubuti. Hindi ninyo gagawin iyon, sapagkat kung ganito ang mangyayari, parehong magdurusa ang masama at mabuti. Hindi ito mangyayari. Makatarungan ang hukom ng buong daigdig." At tumugon ng Panginoon, "Hindi ko ipahamak ang lungsod dahil sa 50 matuwid. Ipagpaumanhin po ninyo ang aking kapangahasan, wika ni Abraham. Wala po akong karapatang magsalita sa inyo, pagkat alabok lamang ako. Kung wala pong 50 at 45 lamang ang matuwid, wawasakin ba ninyo ang lungsod? Hindi ko wawasakin dahil sa 45 iyon." Nagtanong muli si Abraham, "Kung 40 lamang, hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 40 iyon." Tugon sa kanya, "Huwag sana kayong magagalit. Magtatanong pa po ako. Kung 30 lamang ang taong matuwid doon, hindi rin ninyo wawasakin? Sinagot siya, "Hindi ko wawasakin ang lungsod dahil sa 30 iyon." Sinabi pa ni Abraham, "Mangangahas po uli ako. Kung 20 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 20 iyon." Muling tugon sa kanya. Sa katapusay sinabi ni Abraham, "Ito na po lamang ang itatanong ko. Kung 10 lamang ang matuwid na naroon, hindi ko pa rin wawasakin ang lungsod dahil sa 10 iyon." Tugon ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Noong
pag-ibig mo at sa iyong katapatan. Ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Nung ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong, ay lumakas agad ako. Tugon mo'y aking tinanggap. Kung ang Diyos mang Panginoon ay dakila't mataas, hindi niya nilimot ang abat mahirap. Kumubli may makita niya, yaong hambog at pasikat. Kahit ako'y nababatbat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Kung ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Na handang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas ng iyong taglay. Yaong mga pangako mo ay handa mong tuptilan. Ang dahilan nito pon, pag-ibig mo'y di kukupas. At sa mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Kung ako'y tumawag, tugon mo'y aking tinanggap. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, noong kayo'y binyagan, nalibing kayong kasama ni Kristo at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kayong mga hintil na dating patay dahil sa kasalanan ay muling binuhay ng Diyos na kasama ni Kristo. Pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan at pinawalang bisa ang lahat ng kasulatan laban sa atin, pati mga pananagutang kaugnay nito. Pinawi niya ang lahat ng ito nang ipako siya sa krus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ay kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Minsan nananalangin si Jesus. Pagkatapos niya, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin, katulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Sinabi ni Jesus, kung kayo'y mananalangin, ganito ang sabihin ninyo, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Magsimula na sana ang iyong paghahari. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan sapagkat pinatatawad na namin ang bawat ikakasala sa amin. Sinabi pa rin niya sa kanila, Ipalagay na natin na ang isa sa inyo'y nagpunta sa isang kaibigan isang hating gabi at nagsabi, Kaibigan, bigyan mo muna ako ng 3 tinapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigang naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sasagot ng kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo na akong gambalain. Nakatarangka na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak. Hindi na ako makakabangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpumilit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakasumpong. Kumatok kayo at ang pinto ay bubuksan sa inyo. Sapagkat tumatanggap ang bawat humihingi, nakakasumpong ang bawat humahanap, at binubuksan ang pinto sa bawat kumakatok. Kayo nga mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong mga anak kung humihingi ng isda? Bibigyan ba niyo sila ng alakdan kung sila'y humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sa ating Ebanghelyo para sa araw na ito, makikita natin ang pagtuturo ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa kahalagahan ng panalangin. At may 3 puntos tayo makikita para sa Ebanghelyo para sa araw na ito. Ibinigay niya sa kanyang mga alagad ang natawag nating Ama Namin o the Lord's Prayer bilang simbolo o modelo ng lahat ng mga panalangin. Pangalawa, na ang dapat isang tao ay patuloy nagpupursige sa pananalangin. At ikatlo, ang magiging bunga ng tama at pagpupursige sa bawat panalangin. Sa una nga, ibinigay ni Jesus ang Ama Namin, kung saan ito ang modelo ng lahat ng dapat nating panalangin. Na dapat tayo kapag tayo ay nagdadasal para sa ating Panginoon, tayo muna ay nagpapasalamat, nagbibigay puri sa Kanyang pangalan bago tayo humingi ng ating mga kailangan sa atin araw-araw. At patuloy na humingi ng Kanyang pagpapatawad at grasya para sa atin. Na hindi lang tayo puro humihingi, kundi tayo kailangan din laging nagpapasalamat. Ikalawa, na pagpupursigi sa panalangin para mas makita natin at madama ang patuloy na presensya ng Diyos sa atin, kung saan tayo ay mas kumakapit dapat lagi sa Kanya. Na sa bawat pagkakataon, patuloy ang ating pagpupursigi sa ating panalangin dahil tayo naniniwala ng Diyos ay hilingin o ibigay sa atin ang bawat hinihingi natin. Nasabi nga sa ikatlo, ang magiging bunga ng tama at pagpupursigi sa panalangin ay patuloy na kapayapaan para sa atin. Na sinasabi natin, dapat titingnan din natin ano yung ating mga idinarasal. Baka nga tayo may patuloy nagdadasal, pero lagi nating dinadasal kung ano maging kapahamakan ng ating kapwa.
Tayo ay nagdadasal para sa mga taong mas lalong nananakit ng ibang tao. Tayo ay nagdarasal para sa lalong mas gumaalipin sa bawat isa sa atin. Kasama nga titingnan natin ano ang mas makakabuti, hindi lang para sa atin, kundi para rin sa ating kapwa, lalo na sa mas nangangailangan. Na mas tingnan din natin at ipagpursigi na ipanalangin ang bawat kahilingan ng mga taong mas nangangailangan kaysa sa atin. Na tayo rin, sabi nga, bilang mga Pilipino, lagi tayo tatawagang kakaibang misyonero sa buong mundo. Atin nga rin po pinagdiriwang para sa linggong ito, ang Phil Mission Sunday, kung saan ating inaalala ang lahat ng mga Pilipinong misyonero sa bawat panig ng mundo. Sabi nga, siguro kung tignan natin, imamapa natin saan pa ba sa parte ng mundo na walang Pilipino. At kung saan may Pilipino, buhay ang panalangin, buhay ang liturhiya. Kasi ang bawat Pilipino, lalo ang mga OFW, hindi naman sila umaalis na wala silang dalang either nobina ng Perpetual Help o nobina St. Jude o nobina ng ibang santo kanilang paniniwalaan. Hindi rin sila umaalis nang walang dalang rosaryo sa kanilang mga bulsa. At pag dumating na sila sa lugar na pinupuntahan nila, ay saan sila magtatrabaho, hinahanap uli muna nila saan sila pwedeng magsimba. Kaya nga lagi nagiging buhay ang panalangin at isang komunidad pag alam nilang mayroong mga Pilipino doon. At ang bawat isa sa atin bilang mga binyagan ay mga misyonero din. Tayo ay tatawagan ng Diyos na patuloy maging halimbawa ng pag-ibig at pagmamahal sa bawat isa. Ng ating patuloy pagpupursigi sa ating panalangin ay hindi lang para sa atin, kundi para sa ating kapwa at sa ating bayan. Ng ating pagpupursigi sa panalangin ay patuloy nating hinihingi ang mas makabuti sa ating kapwa at sa lahat ng tao. Nawa nga po sa patuloy ng ating pagdiriwang, patuloy nating tingnan ang ating mga panalangin. Tinitingnan ba natin ang Ama namin bilang halimbawa ng ating mga panalangin araw-araw? Tayo ba ay patuloy nagpupursigi sa ating panalangin para sa ating kapwa at sa ikabubuti ng bawat isa sa atin? Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Berhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat, doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos amang sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Tinuturuan kami ni Jesus na buong tiwalang manalangin sa iyo, Ama. Idudulog namin sa iyo ang aming mga kahilingan at ang buong simbahan. Ating tutugon, Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Leon na aming Papa, mga obispo, pari at diakono, masalamin nawa sa kanila ang pag-ibig mo. Ama, sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod sa kapwa, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng aming bayan, magsilbi nawa sila bilang mga tagapangalaga at tagapagtanggol ng mga dukha, mahihina at walang tinig sa lipunan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa pinanghinaan ng loob, sanhi ng mga pagsubok at problema, manatiling bukas nawa ang kanilang puso sa kabila ng mga suliranin, sapagkat ikaw, Ama, ay sumasa kanila. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa nakakatanda, naway mapuspos sila ng galak at maging matatag sa anumang
kanilang pinagdaraanan sa buhay. Patuloy nawa silang kalingain ng mga tunay na nagmamalasakit. Manalangin tayo. Ama, Panginoon, dinggin mo ang iyong iyong bayan. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito, sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdin nawa ng Diyos ang kanilang kailingan at kalugdan. Ang pasasalamat, manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang iyong bayan. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang kahilingan ng iyong mga anak. Tulungan mo kaming lumago sa pag-ibig at paglilingkod sa isa't isa. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin ko mga kapatid, iba't ipaghahain ni kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na sa iyo rin nagmula at kay aming inihahanda sa iyong dambana upang aming ginaganap na pagdiriwang ang iyong paglingap ay magtaguyod sa tanan at magpabanal sa aming pamumuhay sa kasalukuyan at mag-akay sa amin sa ligayang walang katapusan. Sa pamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapan ay kay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong binukod upang iyong may tampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan, dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming napahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubuni sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin ng banal ang makaloob na ito upang pasaming katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami narapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kayo magsasalo-salo sa katawan dugo ni Kristo ay mabukos sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jesse na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawawaan pitapatiming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa naman na Berheng Maria, ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay sa igdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman na pupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng anak ng Panginoong Heso Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama sa Espiritu Santo, magpasubalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ngayon ng lakas loob. Hiniling namin kimiadiyas at na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw na pahayag ng pagligtas naming Seso Kristo.
Panginoong Yesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ay pananampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad niya, Panginoon, sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pinagsaluhan namin sa banal na pakikinabang ang alaalang walang kupas ng iyong anak na nag-alay ng sarili niyang buhay para sa aming kaligtasan. Ipagkaloob mong ito'y magdulot ng pagkaunlad sa pinamana niya sa aming pagliligtas bilang tagapamagitan kasama Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa punto pong ito, ating pong inayayahan po, unang-una po, lahat po ng mga lolo at lola, dahil ating pong pinagdiriwang din ang Grandparents' Day po sa araw na ito. So lahat po ng mga lolo at lola po ay medyo po lumapit po sa may bandang harapan. Gayun din po, sunod po doon ay lahat po ng mga bata. Para ating po pagbasbas po, pa rin po sa lahat ng mga bata. So yung mga lolo at lola, din po yung mga bata po ay medyo po lumapit po tayo para po sa pagbabasbas. Panalangin para sa mga lolo at lola at sa mga nakatatanda. Mapagmahal na Ama, salamat sa lahat ng iyong mga biyaya. Ginagabayan mo kami sa bawat panahon at yugto ng aming buhay para kami ay makalapit sa iyo at sa aming kapwa. Ngayong araw ng panalangin para sa mga lolo at lola at mga nakatatanda, basbasan mo sila ng iyong pagpapala. Bigyan mo sila ng magandang kalusugan at kaligtasan sa kanilang katapatan, kabutihan, pagmamahal, at mga panalangin para sa kanilang mga mahal sa buhay. Suklian mo po ninyo ang mga ito ng mahaba at masayang buhay. Naway tumanda sila sa piling ng kanilang pamilya at ng mga nagmamahal sa kanila. At kung dumating sa kanilang araw ng pagpanaw, naway makaisa ninyo sila sa inyong kaharian. Hiling namin ito kay Kristong aming Panginoon. Amen. Pagbabasbas para sa mga bata, Ama naming pagmahal, mula sa mga tinig na mangmusmos ay maalingaw-ngaw ang iyong kapurihan. Ang iyong bugtong na anak na isinilang na mahal na Birhen ay naging bata at pagkalaki binidisyonan ng mga bata. Tunghayan mo ng iyong pagmamahal ang mga batang ito na silang yaman at ligaya ng bawat tahanan. Patnubayan mo sila lumago sa pananampalataya sa iyong bubog at mahubog sa larawan ng iyong pag-ibig. Inamin ito sa mga ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalangkin ng kapangyarihang Diyos ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos.